Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usa nga niya karon. Although ang uban wala pero magapadayon ta. Salamat kayo sa among lakaw gahapon. Si Russell nakasave siya duha o kami tibuok pamilya. Si Jimbot aga drive sa sakyanan. Dito mi sa Boulevard nang hatag mig trucks, daghan pun trucks among nahatag hapon. So, salamat sa Ginoo. O atong Wednesday, pasalamat ko nila Mrs. Margaha, silang Hane, silang Miss Basar. Diri sila atong Wednesday. Salamat kayo nga malipay rigud tag na abitaw musimba diri nga gawas among panimalay. So salamat kayo ta diri sila. Napasalamat po ta nga mayong pag-abot ni Annalyn dito siya sa Manila. Inako gi na kabalo mo binisaya, kabalo pa man gyapon. So kita nagapadayon tag tuon aning mensahe aron madasig ta o makat-on ta sa unsay doktrina sa pulong sa Dios. Bago pa ko nag tuon aning bahin yun sa King James Version, whether or not pulong ginis Ginoo kay daghan na magog kayong Bible Biblia karon 200 na gud na kabuok mga other versions. Then it was proven nga wala gyud doubt nga ang Ginoo kamot sa Ginoo naglihok gyud aning King James Version tungod sa ang New Testament ani gikuha ni dito sa Antioch. Katos dito sa Antioch. Kanang Old Testament dito ni sa Jerusalem. So nahibalo ko nga ang pure gyud nga pulong sa Ginoo. Daghan kay mga timailhan nga dunag gyud galihok gyud kamot sa Dios. Tungod kay ako na niyang isulti niya ninyo unsay mga katingalahan kayo ba nga makaingon gyud ka naglihok gyud kamot sa Dios ani King James Version. So mao ni atong mensahe. Mao ni atong Biblia nga gigamit. So ang uban sa Biblia nga gigamit is gikan sa Alexandria. Gikan diha kang gikan sa Alexandria ang ubang Bible, ang uban gikan sa Rome. Mao na nga perverted kayo ang other versions. So mao na salamat lang ta nga ang atong gigamit dinhi King James Version nga pulong sa Ginoo. Okay, so balik ko na ko nga doon na yapon tayo simba sa Wednesday o atong gikalipay ang matag usa kung maaari mo Wednesday magsimba ta. And we are, ang atong mensahe sa Wednesday is a series of messages about the Holy Spirit. So, manindog ta, atong basahon nini ang padayon nato sa pagtuon sa Romans chapter 8, 28, 29, 30. Kaning 28, mauna ni atong mensahe atong last Sunday, pero ato lang yung basahon karong balik tungod kay naano siya link sa 29, 30. Okay, nalo mo? Kami basaan ng Romans 8, 28. Ready, read. Verse 29, go. Verse 30, go. Okay, mag-abot amahan mo lang itnon. Buhay ng mga Diyos. Salamat kay Amahan sa imong presensya niining kahaponon. Salamat sa presensya sa Balang Espiritu. Salamat Ginoo, ikaw naghatag og wisdom sa among Sunday school teacher, manindot nga
manindot nga mensahe, manindot nga pagtulunan. Ug among ipasalamatan ikaw, Amahan, sa matag usangan niya karon. Salamat kay Amahan sa manindot nga awit sa choir, Amahan, nga among kasing-kasing na andam sa pagpaminaw sa imong pulong. O nini kahaponon among ipangamoyo nga ikaw lamang magpatiliwala karon, pinagis balang espiritu. Abuga, Amahan, ang mga evil spirits, pinagis dugo ni Jesus Christ. O bisan ang devil, ipalayo ka namo, Ginoo. Wala namo sa kinahanglanan diri. Ikaw lang, Amahan, ang among ikinahanglan diri. Tabune kami the whole building anang imong dugo. Aron dili kami maistorbo, Ginoo, sa among kaaway, Amahan. Dios kalangit nun, kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal man luwas. Amen. Okay, manlingkod ta. So, ato ni mao ni ang inyong ibasa karon ang 28 ani mao ni atong mensahe atong isang Domingo ningon diri sa 28. Og kita nahibalo kaning kita ni kamo ni nga bili kay kanini ang Book of Romans gisulat ni Paul address to the believers. So kita dinhi saved ta, believers ta, address po din nato. Muna ingon siya. O kita nahibalo nga ang tanan mga butang naghiusa sa pagbuhat alang sa kaayuhan ngadto kanila nga nahigugma sa Dios. Ngadto kanila kinsa mao ang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Now, ato misahe karon verse 29 medyo ako rin isulti ninyo ron, medyo lisod-lisod ba? Kay naay mga dugay na ni nga mga nabahin ang mga kasimbahanan. Yung verse 29. Kay si bisan kinsa, kay si kinsa iyang giilan ng daan, iya usab nga gikatakda ng daan, nga mahisama ngadto sa dagway sa iyang anak. Aron nga siya mahimong panganay diha sa daghang kaigsunan. Verse 20. Dugang pa si kinsa nga iyang gitakda ng daan kanila siya usab nagtawag. O si kinsa nga iyang gitawag sila iya usab nga gipakamatarong. O si kinsa nga iyang gipakamatarong sila usab iyang gihimaya. So, mao na atong mensahe karon. Ang mensahe nato ani is the determination of the Spirit. Ang title niya, Determination of the Spirit. Ang lig-on nga katuyuan sa balaang espiritu ngadto sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Kung atong i-refresh na sa Binisaya. Now, dunay duha ka area ani. Ang first area ani mao to atong mensahe atong isang Domingo. Ang title ato is The Determination of God's Promise. Mao na atong mensahe atong Domingo. Siguro pahinomdom lang ni nako sa matag usa nga diri atong Domingo. Part A ato is there is a confidence. Kita mismo doon natay confidence sa atong buhi nga Dios. Tungod sa kamatuoran nga ang atong Dios dili gyud siya makahimog bakak. Kaning atong Biblia tinuod ni nga gigamit kaning King James version. Ang inspiration ani mao nga katong gasulat ani tao man tong gasulat ani inspired ni sa Holy Spirit. So, mao na ang atong confidence. Then, number 2 is there is completeness. So, atong nasabtan nga tanan, all, tanan nga gihimo sa Ginoo, doon na katuyuan alang sa tao. Then, C ato is there is a cause. Doon na hinungdan ba? Ang hinungdan ana siya, mao nga katingalahan yung kaayo ang gahom sa atong Ginoo.
Atong Dios, He is all powerful, all knowing, and He is able to control every situation in life. Samtang atong Ginoo naa siya tanan, all powerful, all knowing, omniscient, omnipotent. Dayon sayon ra ta makalimot bitaw nga ang atong Ginoo kontrolado niya ang tanan. Sayon ra ta makalimot ba? So kinahanglan gyud ni nga kanunay gyud dunay with presence of mind ba nga mauna ang atong Dios kay sa panahon nga natay mga suffering, mga pag-anto sa kinabuhi, atong Dios gamahanan. Dayon di ana there is a condition. So ang condition ane ang kanisa albiya sa Ginoo dili ni sa matag usa. Dili sa matag usa. It's not for everyone. Dinhi sa atong gibasa kanisa ani niya siya adto lang ning kinsa nahigugma sa Dios. Katong nahigugma sa Dios. Kaning paghigugma sa Dios, ako din nag-explain sa Domingo, ang primero, ang pangutana is, are you saved? Kaya dili man ka makaingon nga nahigugma ka sa wala ka kahibalo. Kung na-save ka, then, nagpaila na nga nakaila ka sa Ginoo, therefore, that is one nga makaingon ka nga nahigugma ka. Number 2 is obedient ta. Obedient ta. Asamanta nagsinugtanon sa Ginoo kaning gisulti niya sa pulong sa Dios. So mao na ang kondisyon din i-ana na sa there is a consequence. There is a consequence. So ang atong Dios gihimo niya ang tanan nga gusto na himuon kay aron gusto sa Ginoo nga mahimo tang sama sa dagway ni Jesus Christ. Akong isulti dito atong Domingo nga ang atong Ginoo wala siya mahuman diri nato sa atong kaluwasan. Wa siya mahuman, sinugdanan lang na siya. He will continue to shape us. Magapadayon siya og mugna nato pag mugna nato hantod nga ma-reflect nato ang image ni Jesus Christ dinhi kanato. So mao na ang atong mensahe atong Domingo in summary. Ang atong mensahe karon kani mao ni the determination of God's purpose. Ang lig-on nga katuyuan sa Ginoo diha sa Kristohanon kinabuhi. Now, samtang nagapadayon ta ning duha ka bersikulo, katong duha ka bersikulo nga atong gibasa ganiha 29:30. Ako mo admitar ko diha kaninyo nga katong bersikulo nagpresent gyud tog mga pangutana. Nagpresent pa tog mga questions nga dili dayon ko dali-dali makatubag. Dili dayon ko dali-dali makatubag. Ang ako lang kung unsa ba toy specific bitaw nga dili wala ta kahibalo, musulti lang punta nga di punta kahibalo kay lisod kayo og ato lang musulti ta din dili pa lang mao. Lisod kayo. So I will admit that katong verse 29:30 they pose questions nga dili ko dayon makatubag ba. Ang kamatuoran ana walay sayon nga mga tubag atong mga problema nga gipresent aning verse 29-30. Wala. Tungod kay kung doon na pa sayon pa unta, klaro pa kayo unta ang 29-30. Dili unta kani nga bersikulo dili unta mo hinungdan nga nabahin ang mga kasimbahanan sulod sa sobra na sa 2,000 ka tuig. Itong mensahe diri ay Calvinism, napoy ilang pagtuo kay kuno ang dili ra sila magsulwining kay gitakda naman sa Ginoo masave. So, mao na hantod karon mao gyapon ang ilang pagtulunan. So, kaning bersikulo nakahatag ni o division
division sa mga kasimbahanan for more than 2,000 years. So, kani nga bersikulo nagtudlo ni nato nga ang Ginoo is working in us to reproduce the image of Jesus in every child of God. Mao ni nga bersikulo ha. So, kanang sa verse 29 natong ibasa. Makaingon tang bililhon kay ni nga kamatuoran. It is a precious truth. However, it is how this working is carried out that poses the problem for many. Kung giyon sa pagpadagan ba, giyon sa pagpadagan ning pagpalihok nini, mao ning nagpresentar o problema sa kadaghanan. Now, unsay akong buhaton nining kahaponon mao ni nga dili pagsettled sa ages, pagsettle aning ages conflict, ages nga dugay na ning doctrinal disputes ba dili na maoy akong buhaton karong kahaponon. Unsay akong gilauman nga ma-accomplish nining kahaponon is akong i-preach ang kamatuoran nga naa niining duha ka bersikulo aron ang kita tanan makasabot nga ang atong Ginoo is working out an eternal plan in the life of every child of God. So, dunay plano ang Ginoo eternal sa matag kinabuhi nato kitang mga anak sa Dios. So, these verses katong atong gibasa nagsulti ni nato sa purpose sa katuyuan. That was mentioned in verse 28. So, atong tan-aw ni unsay mga katuyuon sa Dios sa matag usa diri kanato. Okay. So, part A, it is based in the omniscience of God. Kaning mabasa nato sa 29:30 gibase na sa pagka all-knowing sa Ginoo nga tanan butang nahibalan sa Ginoo, omniscience of God. Now, there are two basic interpretations of this verse. Mao ni ang akong isulti ninyo. One group ani niya nagsulti sila nga ang Ginoo nagtan-aw ahead through time o nakita niya kinsa tong mas maluwas o mauni ang mga tao nga gisusi nga mo conform sa dagway ni Ginoong Jesucristo. Mao nang first na mao na ang isa ka grupo. So, ang ikaduha na kani nga akong gisulti ninyo mao ni ang most probably the most common view. The most common view. Now, on the other hand, sa lain nga pagkasulti, ang uban ani nagsulti nga ang Ginoo kuno nagtan-aw paubos sa kapanahonan nga for reasons nga ang Ginoo ra pa nahibalo. For reasons nga ang Ginoo ra nahibalo mismo. Then iyang gipili ang certain individual nga tawgon niya sa kaluwasan. Tawgon niya alang sa kaluwasan. Now, each group poses its own set of problems. Kaning mga grupuha nagpresentar ni og mga problema. Mga problema. Okay. Number one, mao ni siya. If God only predestinated those whom He knew would believe, then God's sovereignty is forfeited in favor of the will of man. So, kung ang Ginoo kuno gitakda na niyang daan kadtong kinsa nahibalo siya nga mutuo, dayon ang Ginoo ang pagkalabing kamhanan sa Ginoo murag nawala na, forfeited na pabor adtong kabubuton sa tao. Kabubuton sa tao. In other words, God was forced to accept only those whom He knew would believe on Him. Mao na ang implication. Now, this forces God's will
to become the prisoner of man's will. Mahitabo nini ang kabubuton sa Dios mahimo nang napriso na siya in favor sa kabubuton sa Dios. So, mga igsoon, nagtuo ko nga dili ni mahitabo. Dili ni mahitabo. So, that's number one premise. Number two, on the other hand, if God picked some people and saved them, whether they wanted to be saved or not, then the free will of man is a joke. Ngayon siya. Sa laing pagkasultian kung ang Ginoo mo pick up lang siya og ubang tao, then luwason ni sila, whether they wanted to be saved or not, then ang kabubuton sa tao, mura nagyaga na lang ni. Mura yaga na, it's a joke ba? It means that people are nothing more than mere automatons. Mura bag ang tao, mura bag automatic na lang ba? Mga automatons ba? Nga wala siya masulti whether or not muduol ba sa Ginoo or dili ba siya muduol sa Ginoo. So, this view also paints God as a creator who is cruel. Kaning pananawon nagpadayag po di sa Ginoo nga usa ka creator nga usa ka cruel kayo ba tungod kay he evidently meant for some people to suffer in hell. So mao na ang masabtan nato ani ni ang Ginoo murag ang uban gusto niya madto sa impierno, ang uban madto pod niya. Mao na siya. So as you can see, ang katong matan-aw ni, both of these views have problems. Kaning mga pananawon, mga pagtulunan, doon na ni mga problema. Now, na-complicate pag yun ni maayo, kaning Romans ang atong gibasa, sinulat man ni Paul, na-complicate pag yun ning mga butang nga, ug dugang pa tungod aning Ephesians 1:46. Ako atong basahon na kay naa naman pud ni sa Ephesians 1:46. Okay, ano na? Kana kamay basa ng Ephesians 1:4, 4, 5, 6. Verse 4, kamay basa. Ready, read. Verse 5, go. Verse 6, go. The praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. So, mao na po ni. Na-added ang complication na ni ba? Yung diri sa Ephesians, si Paul magabagisulti ani, gasulat. Sumala sa iyang pagpili kanato, diha kaniya sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan. Aron kita mabalaan o dili masaway sa atubangan niya, diha sa gugma. Verse 5. Nga daan ang nagtakda kanato ngadto sa pagsagop sa mga anak pinaagi ni Jesucristo ngadto sa iyang kaugalingon, sumala sa maayo nga katuyuan sa iyang kabubuton. Verse 6, ngadto sa pagdayeg sa himaya sa iyang grasya, diha niini siya nagahimo kanato nga dinawat diha sa hinigugma, beloved. So mao na ang nakadugang sa complication. Now, kaning nga passage atong gibasa, Ephesians 1:4-6. Nagsulti po ni nato nga ang Ginoo gipili ta niya out before the foundation of the world and save us by His grace. Mao na atong masabtanan niya siya. Now, how do we understand this problem? Saan mo na ito pagsabot ang problema? Well, first, I would say that I flatly reject the notion that man's will carries more weight than God's will. Mauna gusto na ko isulti sa matag usa nga ako mismo nagdumili ko pag sabot, dili ko magdumili ko pag dawat
nga ang kabubuton sa tao mas bugat pa kaysa kabubuton sa Dios. Muna ang akong pagtuo. Now, God will never be held captive to the whims of men. Ang Ginoo dili gyud na siya makuptan ba nga maggapo siya sa kapritsyo sa tao. However, I also reject the idea that God handpicked a few for heaven and the rest for hell. Dili ko makadawat ana nga ideya pinagis pulong sa Dios. So, atong tan-awon karon kung masulbad ba nato ning butanga by looking at what the Bible tells us about getting saved. Mao na atong mensahe karong kahapon. Number 1, man does not initiate salvation. Ang tao, dili ko na siya mag-initiate nga ma-save siya. Tungod kay, matod pa sa pulong sa Dios, man is dead in sin. Man is dead in sin. Ephesians chapter 2 verse 1. Kamoy basa na. Ephesians chapter 2 verse 1. Read. Manigingon ni Paul in the book of Ephesians. Ingon siya, og kamo iyang gibuhi. Mao ni siya, another phrase, kinsa kaniadto mga patay, nga bulag, mga patay diha sa mga kalapasan ug mga sala. Sumo na ang tao. Man is dead in sin. Therefore, ang tao is incapable of coming to God on his own. Muna ang tao. Dili wala say capacity nga duol sa Dios sa iyang kaugalingon. Ang resulta na as a result, salvation is dependent upon the sinner being called to come to God by the Spirit of God. So mao na ang kanabitaw magsulwining bitaw ta. Iko ra man ta mosulti ana sa pulong sa Ginoo. Magsulti na to sa pulong sa Ginoo mo na nga kung mahimo lang unta atong pabasahon tong atong gisulwin sa pulong sa Ginoo kay aron mo mulihok ang spirit masasulod. Mulihok ang iyang spirit sa sulod. Now, sige istorya dayon pag ingon nato nga dawaton ba nimo si Jesus Christ nga imong bugtong personal manluwas, then iyang gidawat ang Spirit of God ana mo'y aghat niya nga dawata. Mao na nga kita nga magsulwining ayaw na kahiubos kung dili siya modawat. Kay dili man na ato igo na ta nagsultis pulong si Ginoo. Ato bitang Tuesday siguro do si Helen dunay among iyang gipadtuan to si Hil una. Kato si Hil una bedridden na siya. Dayon, yung si Helen matuta. Lunes man to yung kudil ang kukatog Lunes kay kanila ko'y atuan. Dayon, yung si Helen nga Martes lang tama to. Dito may sa Martes so siya abot lang ta dito alauna dito sa Aisa. Dito sa Aisa mi. Napadrive ko ni Jade kay puti man trapika god. So, nag-abot ming Helen dito sa Aisa. Natingala po sila kay kato si Hil una di ay wala na to kasulti. Wala na kasulti siya. Then pag-abot na ako dito, nakasulti raman po. Nakadungog pagyug ko sa iyahang istorya. So, istoryahan ako siya John 3:16. Istoryahan ako siya. Then, gidalikyatan akong istorya sa gospel. Dayon, akong gipangutan na sa dawaton ba nimo si Jesus Christ kay mong bugtong personal nga manluwas. Yun siya, nakadungog ko sa Jesus Christ, Ginoo na siya, anak na ni Virgin Mary. Pero ako, Katoliko ko. Muto nga akong giotro og istorya ang salvation pinagira ni Jesus Christ. So pag human, mayo nang imong gisulti nga Jesus Christ Ginoo. Ako kang pakutan og utro. Dawaton ba nimo si Jesus Christ
nga imong bugtong personal nga manluluwas. No siya, pwede na kong lipaya. So nahibalo ko, it's the prompting of the Spirit of God kadtong pagdawat niya ni Jesus Christ. Kung mga namatay, karon na pa siguro napasaya karon. Ako nalipay lang ko kay na-save siya. O unsa man gali na maura toy mo lamano na mo dito sa langit. Okay, so mauna ang tao as a result. Salvation is dependent upon the sinner being called to come to God by the Spirit of God. Ato na basahon ang bersikulo ani niya siya. John chapter 4, 6:44. Kamoy basa ana. Read. No one can come to me except the Father who sent me through me, and I will raise him up at the last day. Mauna na siya. Ingon, si Jesus Christ kasulti ani. Kanang John 6:65. Go. And he said, therefore said I unto you, that no man can come to me except that were given unto him from God. So mauna gingon ni Jesus Christ in the book of John siya. Walay tao nga makaduol kanako gawas kon ang amahan God the Father nga nagpadala kanako magadani kaniya ug ako mubanhaw kaniya sa katapusang adlaw. Verse 65 John 6 ingon diri. Ug siya miingon busa miingon ako nganha kaninyo nga walay tao nga makaduol ngari kanako makaduol Jesus Christ gawas kon kini gihatag ngadto kaniya sa akong amahan. So mao na siya ang supporting verse na to na kanini siya. So therefore salvation always begins with God. Ang kaluwasan nagsugod gyud na sa Ginoo, He takes the initiative. Kita igo lang ta magsulti sa pulong sa Ginoo. Ang ato lang kalipay ba nga kanang magsulwining ka nahibalota nga pagdawat anang tawhana nga imong gisulwiningan ni Jesus Christ perting lipaya ang mga angels dito sa langit uban ang Ginoo nya ikaw may nakita sa Ginoo gisulwining ikaw may naadiha unsa kay bation sa Ginoo nimo yun ana ba so man does not initiate salvation. Number 2, the death of Christ on the cross was for the sins of all men. Ang kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross, alang to sa mga sala sa talang tao. When Jesus died, He was dying for the sins of the world. Natong panahon nga namatay Jesus Christ. Atong pasahon ko na 1 John chapter 2 verse ug siya mao ni Jesus Christ. Ug siya mao ang halal pasig uli alang sa atong mga sala ug dili alang sa ato alamang apan alang usab sa mga sala sa tibuok kalibutan. Now, si Paul ani nagsulat po si Paul 2 Corinthians chapter 5:21. Kamoy basa ana. Read. For he hath made him to see for us you know sin, that we might be the righteousness of God. Mao na gisulti ni Paul sa kay siya naghimo na kaniyang sala alang kanato. Jesus Christ ni. Kinsa wala nakaila og sala. Wala gusto nakailang sala Jesus Christ. Aron kita unta mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya. So, the death of Christ on the cross was for the sins of all men. Number 3. But only those who receive the atoning death of Christ by faith are saved through His blood. So, bisan pag nakita na ka sa wala pa ka matao ni Jesus, wala pa ka matao, nakita na ka sa Ginoong masave ka, pero ang imong salvation, pinaagi rin Jesus Christ. So, but only those who receive the atoning death of Christ by faith are saved through His blood. Ato ni mabasad, ato lang ni suporteran og mga verse kay ang atong mensahe ani conflicting mangud ni kayo. Atong ulahon ni Ephesians chapter 2, 8 and 9. Sige mo na itong ibasa, basahon na lang atong outro. Ephesians chapter 2, 8, kamay basa, read. For by grace are ye saved through faith, and that of yourselves is the gift of God. Verse 9, go. Not
So ingon dito nga, ingon din si Paul isa kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinagi sa pagtuo o kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios. Dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magpasigarbo. So in Acts ato ni basahon kaning daghang supporting verse ani niya sulaya na to basa sa Acts 16:31. Kami basa ng Acts 6:31. Ready? Read. Oh, so believe. It's a believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Romans 10:9 and 10. Okay. Before ka mo basa, akong i-advance ang information nga ako nagtuo ko nga kining bersikuloha dili ni siya independent. Dili siya independent ba nga basahon nimo din o pagsulti niya na mo confess siya, masave din siya. Ako pagtuo ani niya siya kaning Romans 10:9 and 10, isulti sa nimo ang 1 Corinthians 15:1-4. Isulti sa nimo kung nagsulwining ka. Isulti sa nimo ana na siya 1 Corinthians 15:1-4. Then isa ni siya mauni ang mayon tanga mauni ang isulti sa Romans chapter 10:9-10. Ingon ana ni siya. Okay, kamoy basa ang Romans 10:9. Read. Verse 10, go. Ang ako lang kung kabalakan na siya nga, idiretso ni siya sulti, ako kabalakan ba nga, basig kita, nagtuot nga save siya, pero wala man siya kasabot sa gospel. Wala siya kasabot sa gospel, dayon, confess lang siya, niya kay, naamang ko na din ang bersikulo ha, nagtuot nga save ta, pero dili na save. So mao na to be sure, ato yung explain ang 1 Corinthians 15:1-4 isa nato ni isulti. So ingon dinhi sa Acts 13:31 og sila miingon kaning sila mao ni si Paul og si doon toy kauban niya isa ato. Paul Silas ba to? Ngunde ingon og sila miingon tuo ni Ginoong Kristo og ikaw maluwas. Wala na lang gisulti ha. Tuo ni Ginoong Kristo wala diri ingon og magbuhat og kag maayo, wala gisulti diri. Tuo ni Ginoong Kristo og ikaw maluwas og ang imong panimalay. Then kanang 9 and 10 ingon diri nga kon imong isugid pinagi sa imong baba ang Ginoong Hesus og magatuo diha sa imong kasing-kasing ang Dios mibanhaw kaniya gikas mga patay, ikaw maluwas. So kanini asa dili baya ang pagsugid maoy makaluwas. Ang makaluwas imong pagtuo nga imong gisugid. Na siya mo ni bantayan ni mga bersikuluhan ni siya. Verse 10, kay pinaagi sa kasing-kasing ang tao nagatuo ngadto sa pagkamatarong o pinaagi sa baba ang pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. Napan niya siya. John 5:24. Kami basa, read. John 3:16, ay na nabasa, i-recite na lang ninyo. Read. So, moingon dire nga sa pagkatinod, ako mag-ingon nga kaninyo, siya nga nagapaminaw sa akong pulong og nagatuo kaniya nga mipadala kanako adunay kinabuhing walay katapusan ug dili mo adto sa pagkahinukman sa silot apan miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. So mao ni niya siya ang atong gisulti ganiha nga only those who receive the atoning death of Christ by faith are saved through His blood. Okay, so napay number 4. There is also no escaping the fact that believers were chosen by God before the world began. Mao na ito labasa ganiha sa Ephesians chapter 4, 1:4-6, ingon diri sa 4. Sumala sa iyang pagpili kanato diha kaniya sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan aron kita mabalaan o dili masaway sa atubangan niya diha sa gugma
Verse 5. Nga daan ang nagtakda kanato ngadto sa pagkasagop sa mga anak pinaagi ni Kristo ngadto sa iyang kaugalingon sumala sa maayo nga katuyuan sa iyang kabubuton. Verse 6. Ngadto sa pagdayeg sa himaya sa iyang grasya diha niini siya nagahimo kanato nga dinawat diha sa hinigugma. Mo na ikaduhang pagbasa nato sa Ephesians chapter 4:46. So there is no escaping the fact that believers were chosen by God before the world began. So makaingon ba ta, samtang gabasa ta ani ba, makaingon ba ta nga, grabe ko gahom ang Ginoo, grabe ka omniscient ang Ginoo. Wala pa ta matao, kabalo na siya nga masave ta. Wala pa ta matao, kabalo na ang Ginoo, masave ka. Pero, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Number 5, ingon dire, but wait, the Bible says, whosoever will may come. So, whosoever will. Usahon na to na Revelation 22:17. Kamoy basa na. Ready, read. No, whosoever. Romans 10:13. Ready, read. Okay, balik ko na ko sultihan nga kanang Romans 10:13 dili na independent ka verse. Dili na siya independent ka verse. I-explain sa nato ang 1 Corinthians 15:1-4. Dahil pag human nato explain na sa gospel, ingon si Paul, Romans 10:13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Isa ni siya isulting. Mutawag siya, then kita nagtuo nga kita gasulwi ning save na siya. Masave na dili na magduda. So, does this mean that anyone can be saved? Yes. But only if they have been called by the Spirit of God. Kung gitawag na sila sa Espiritu sa Ginoo. Muna atong gibasa kaniya. Number 6. The bottom line of the whole matter is this. Jesus died for the sins of the entire human race. His gift of salvation is freely offered to all men everywhere. Maunang kamotoran. However, those men will not want the gift unless they are specifically called by the Spirit of God to receive it. Ang tao, dili sila ganahan anang gasa sa kaluwasan hanton nga kanang tawhana gitawag yun na sa balaang espiritu nga dawata. So when God calls someone to salvation, He moves in their life in such a way that they come to want what He wants. God is absolutely sovereign. Ang atong Ginoo hingpit ang iyang pagkalabing gamhanan in the matter of salvation, just as He is in every matter of life. Sa tanang aspect sa itong kinabuhi, labing gamhana ang Diyos. So, dito kita mosalig sa itong buhi nga Diyos. Now, makapalo ka na ng akong gisulat niya. Here is where we must put the matter to rest. Atong mga discussion ganyan ba? Here is where we must put this matter to rest. Let it be stated that no one can be saved apart from the call of God. And those who are called were chosen in Christ. Were chosen in Christ before the world began. So, ang salvation ko na ito, pinagi rin ng Jesus Christ. So, let it also be said that God has chosen out no one specifically for condemnation. Wala. Balik ko na ko. Let it also be said that God has chosen out no one specifically for condemnation. Tungod kay ang Ginoo na to in John chapter 1 verse 9, God gives all men light. Ingon dito sa John 1:9 siya, kadto mao ang matuod nga kahayag
nga nagadanag sa matag tao nga nagaanhi sa kalibutan. But the elect are extended and effectual call. They respond to this call and they are saved according to God's eternal purpose. So, these two things may seem contradictory, marag makaingon ta nga contradictory ni, but they are not. Dili man sa nagsumpake ni siya. They are merely mysteries. Daghan ani, they are just mysteries that we cannot solve. Mga natago ni nga mintas ni atadire daghan kaayong mga dili pa nato masulbad ba. Ato lang atubangon nga mystery man niya dili gyud nato ni masabtan in the meantime. So gusto nako nga kaning atong tapuson nato ning atong discussion ani nga statement. Salvation is a mystery that will not be solved, and we are hantod nga moabot dito sa Ginoo. Mystery daghan kayo bisan gani sa Old Testament, daghan kaayong mystery sa Ginoo, 7 ka mystery sa Ginoo nga wala niya ipadayag, hangtod nga katong mystery gipadayag niya ni Paul. Mauna nga si Paul kung gusto gyud ta nga tinuod atong kaluwasan, didto ta mosubay sa gitudlo ni Paul. Dito ta mosubay sa gitudlo ni Paul kay daghan kay mystery of salvation, mystery sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo, tuag ipadayag sa Ginoo didto ni Paul. Mao na nga kita bitaw din nagtuon gyud ta sa gisulat ni Paul. Okay, so mystery man ni nga dili na to masulbad na ni abot ato sa langit. Abot ato sa langit, masulbad na niya siya. B. Katong pulong atong gibasa Romans 8:29-30, it is based on the omnipotence of God. Gibasa ito sa pagkalabing gamhanan sa Ginoo. Now, the end result of all this is God's desire to make us like His Son, like the image of His Son. Mao ang desire sa Ginoo diri kanato. Balik ko na ko pagsulti nga wala pa nahuman ang Ginoo nimo o kanako sa atong kaluwasan. Wala pa siya nahuman. So, mao ni the end result of all this is God's desire to make us like the image of His Son, the Lord Jesus Christ. Verse 29 tells us that we have been predestinated for this great honor. Ayun ka? Naay mga tao karon nga namatay na lang, wala yun ma-save. Pero biya kanay sila biya gitan-aw na biya na si Ginoo nga ma-save na sila, pero magdumili lang sila pagdawat ni Jesus Christ. So, the word predestined comes from a word that means to mark off the boundaries ahead of time. Mao na predestined, ambot sa predestined kalabang gimarkahan na ang mga boundaries sa ahead of time. That is, before we were ever born. Before we were even born, God had already determined that we would be saved. And that we would bear the image of the Lord Jesus in our new heavenly home. So, ang kalapad sa katuyuan sa Ginoo in salvation is to remake the image of His Son into every person who believes. So, mauna na ang katuyuan sa Ginoo sa matag believer. Kay kung makabaton ta sa image ni Jesus Christ, then doon na po tayo gugma sa pagpangabi kong kalag. Doon na tayo gugma sa pagsimba sa Ginoo.
Doon natay gugma sa pag-ampo sa Ginoo. Wala na siya. Atong ibasa kaniha, ingon dito, Jesus is called the firstborn. Atong ibasa kana, Jesus is called the firstborn. So, kung ato nang diretsohon na to na siya og basa, murag pirmirong na tao. So, mao ni ang bot pasabot na. Jesus is called the firstborn. This word comes from the same word from which we get the English word prototype. Prototype, ako ganang ibutang diha. A prototype is a perfect model that is made before a product goes into mass production. Jesus is our prototype. Jesus is our prototype, no? Doon siya, just as He is, so shall we be. Just as He conquered death, so shall we conquer death. Just as He is glorified, so shall we be glorified also. Just as He is holy, so shall we be. Just as He inhabits heaven, so shall inhabit heaven. Yun sa man nato ni pagkahibalo. Yun sa man nato ni pagkahibalo ni Asya. Because of verse 30, here we are told, di na gisultihan ta sa verse 30 nga gisultihan ta nga He foreknew. Nahibalo na siya. He foreknew us and that He predestinated us. Nahibalo na siya nato ug iyan natang gitakda nga daan. These things we have already dealt with katong previous natong mensahe. Now, those He predestinated, He called. So, katong gitakda lang daan, iyang gitawag. Those He called, He justified. Katong iyang gitawag, iyang gimatarong. Those He justified, He glorified. The whole point of this verse is this. Mao ni ang whole point aning verse, kanina verse 30. In Jesus, we are absolutely secure in heaven. Why? Let us notice. Verse 28 tells us that God is working out His purpose in us. What is that purpose? He is making us into the image of Jesus. Why do all that work and then throw us away? So muna na siyang atong statement. Verse 29. In verse 29, tells us that God has already decided that we will be like Jesus someday. It is a done deal. It is a done deal. Verse 30 uses several words to speak of our journey. Muna niya siya. And every one of them is in the aorist tense. Kanang aorist tense in Greek, and this tense is roughly equivalent to our past tense sa ato ang English. Now, tanawan ko ni, ingon dito, we were predestinated, past tense. We were called, past tense. We were justified, meaning to declare righteous, past tense. We were glorified, past tense. In the mind of God, we are already with Him in heaven. Tanawan ko ng Ephesians 2:6. Ephesians 2:6, mao na akong gisulti kanunay ninyo nga pag tuon ako ani murag dili ba yung ko kumbinsido ba. Pero naamang Gus pulong si Ginoo. Naalang-alang di tamo to pulong mo sa Ginoo. Mao na gisulti sa ni Paul Ephesians 2:6 ingon siya. And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. So, ingon nini ang pulong sa Ginoo, si Jesus Christ to sa langit. Tuan dito, naglingkod uban sa God the Father. Ingon de, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Ato pa, sa pananaw sa Ginoo, ikaw nga luwas, sama ra nga naglingkod na ta dito, tapad ni Ginoong Hesus dito sa langit. Mao na gisulti diri sa Ephesians 2:6. So, ingre, we will glorified, past tense, in the mind of God, we are already with Him in heaven. And we are already sinless, and we are already glorified. We are as good for heaven
as if we were already there. You see, mauna ang atong kahimtang. Now this is the conclusion of our message. The final word here is this. Paminaw. If you are saved forever. Nothing can or will derail the purpose of God concerning you. If you are in Jesus, you will be in Jesus forever. So, a good way to end this message might be to look at the question asked in verse 32. Ang question sa verse 32 yung dali, what shall we say to these things? Muna ang question. I think the best answer would be to say, glory, hallelujah. Glory, praise the Lord. Or we might just answer it according in pure amazement at the power of God. Pauna ang pagtubag na to. Nindong ta, mag-ampot ha? Amahan na mo langit nun, buhay na mong Diyos. Salamat Ginoong kini imong ulipon, gitabangan nimo pagpasabot sa imong pulong, o salamat Ginoong sa imong presensya karon nga nagpasabot sa matag usan ini imong pulong. Amahan na mo langit nun, among gipasalamatan ikaw sa imong grasya ug kaluoy diri kanamo, sa wisdom imong gihatag diri kanamo, wisdom gihatag nimo sa matag usa, ug among gipasalamatan ikaw amahan. Ug among gipangamuyo kanimo Ginoo nga kini mensahe karon mulugdag nis kasing-kasing sa matag usa ug mapanalanginan ang matag usa. Awangyoon ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, pwede ka makari sa altar. Talk to the Lord, pakikistorya si Ginoo, salamate siya sa nasabtan nimo nga pulong dining kahaponon. Let's do it. Amahan na malangit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo dining kahaponon, nakasimba kami kanimo sa Espiritu kamatuoran. Amahan, gamahanan ka, balang Espiritu, akong ipangamuyo kanimo, ikaw makauban sa among Kristohanong kinabuhi. Kung mao ni akong pag-ampo, kanimo amahan dining kahaponon, ug ako nangamuyo nga makiling ang imong igdulong og alang niini. Nga ikaw nga among Ginoo magpanalangin sa matag usa, magbantay sa matag usa. Kaduha amahan, nga ikaw nga among labing gamahanan nga Dios, maghimo sa imong naong nga magsidlak kanha sa matag usa ug magpadagayaon sa grasya kanha sa matag usa. Katulo amahan, akong gipangamuyo nga ikaw nga among Ginoo magmaya sa imong panagway nga sa matag usa ug muhatag sa matag usa ug kalinaw. Mahal mo langit nun ing katapos sa mga adlaw. Lig-una Ginoo among pagtuo diha kanimo. Kanasayod kami dinhi katapos sa mga adlaw. Hapit na kami nimo pagakuhaon. Amahan, kani among pag-ampo pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ. Among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, minugta. Okay, salamat sa pulong sa Ginoong nawali. Amen. Okay, as we sing our last song on you and Matagusa, let us all rise. And we're going to sing Victory in Jesus. Amen. Okay, first stanza, ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is sure Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 2,
I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Last verse. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him. Love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Once again, daghang king salamat sa matag usa. Amen. Ug karon nato ang gidukot ang mga ulo, magamputa. Buyog balaan nga Dios, makagawom sa tanan, tag-iya sa langit o sa yuta, Dios nga balaan. Salamat o God sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Salamat Lord sa kadaugan sa imong panimbahon karon. Salamat Lord sa mga taong imong gigamit alang sa pagpakaon sa imong pulong. And salamat kay Lord bisan pa sa Holy Spirit Lord nga sa kanunay Lord nagamatato kanamo. Salamat o God bisan pa sa kaluwasan nga imong gihatag Lord. Salamat Lord sa paghatag sa imong kagalingon alang sa bayad sa among mga sala. Heavenly Father, among ginapangamuyo kanimo nga kaniunta nga imong masakripisyo God nga ma-share unta namo ni alang sa sa uban nga wala pa nakabaton o kaluwasan. Among ginapangamuyo kanimo Lord nga samtang kami magapamauli, proteksyon niya matagusa, paagta kami safely sa muntagstag sa kapanimalay. Ay among ginapangamuyo kanimo Lord, i-bless Lord bisan pa sa lain na pod nga semana sa among kinabuhi. Ay among ginapangamuyo kanimo Lord, i-bless Lord ang matagusa ug may panlawas. Bisan pa sa among mga kabatanunan Lord, among ginapray Lord ang may panlawas. Among ginapray kanimo Lord, iiway kami sa mga sakit-sakit. Ay among ginapangamuyo kanimo Lord, nga samtang kami magapamauli, ipabalon kanamo Lord ang kalinaw, kalipay, ug ang fruits sa Holy Spirit o God. Lord God, we commit to you all these things in the mighty name of Jesus. Amen.